Magandang umaga po, mga kapatid at mga bisita. Nagagalak po kami sa Panginoon para po sa araw na ito na tayo po ay muling nagkasama-sama. Muli po, isang karangalan para sa akin ang muling makatayo sa likod ng pulpitong ito ng ating iglesia para ipangaral ang salita ng Diyos sa atin ngayong umaga. Bilang pasimula, nagkaroon ho ng latest na survey nito lamang pong taong ito, noong buwan ng March, tungkol sa ano ba ang meaning ng buhay. Bakit ba nabubuhay ang tao? What is the meaning of life? Meron lamang po akong isang kinuha at ito po yung pinakaunang nagbigay ng kanyang opinion tungkol sa meaning ng buhay. At sabi niya, I'm not sure life has a meaning. Hindi daw siya sigurado kung ang buhay ay merong kabuluhan. Pero sabi po niya, pwede daw po itong magkaroon ng layunin. At ang sabi po niya, magkakaroon ito ng layunin kung magdidesisyon kang bigyan ito ng purpose. Ibig sabihin, ang tao daw po ang magbibigay ng purpose o kabuluhan sa kanyang sariling buhay. Kung magdidesisyon ka, kung magpupursige ka na bigyan ang buhay mo ng kabuluhan, magkakaroon ng kabuluhan ang iyong buhay. Ito po ang una at ito po yung unang opinion na nakalagay doon sa survey, 15 po ito. Pero halos lahat po nitong 15 ito nagbigay ng kanilang opinion ay umiikot dito. Ang meaning ay hindi nagmula sa kung kanino man, ang meaning ay magmumula sa atin. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, ang kabuluhan ng buhay ko at buhay mo at buhay nating lahat ay nakasalalay sa kung papaano natin ito bibigyan ng kahulugan at kung papaano natin ipamumuhay ang ating buhay. Ngayon tayo po mga kapatid, alam natin na ang ating buhay ay hindi nagmula sa atin kaya wala tayong kakayanan na bigyan ito ng meaning. Ang ating buhay ay nagmula sa Diyos. At ang ating buhay ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung tatanungin natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Hindi yung makikita natin yung mga tao na gusto na lang nilang magtrabaho sa DPWH para yumaman. So iaanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Genesis. Babasahin po natin mula verse number 26 sa chapter number 1 hanggang verse number 31. Genesis chapter number 1, verse number 26 hanggang verse number 31. At habang binubuklan niyo po ang inyong mga Biblia o tumitingin po kayo dito sa ating screen, makikita po natin sa mga talatang ito ang meaning at layunin ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Verse number 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Verse number 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, verse number 29, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain at sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon.
Verse number 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa at pangaral ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat para sa araw na ito na muli niyo po kaming tinipon ng mga magkakapatid na merong isang layunin na ikaw ay sambahin at papurihan at ibalik sa iyo ang kaluwalhatian, ang mga pagpapasalamat na aming tinanggap sa buong linggong nakalipas. At kami po ay umaasa na ang buong linggong itong darating ay punong-puno po ng pag-asa at pagpapaalala sa amin ng inyong kaluwalhatian, kadakilaan at ang biyaya ng kaligtasan na aming tinanggap sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ngayon, Ama, kami po ay lumalapit para po humingi ng karunungan, gabay sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Nawa ito'y maging pagkain, kalakasan para po sa paglago ng bawat isa sa amin. Panatilihin niyo po ang katapatan at katapangan sa inyong mga salita sa oras na ito sapagkat ito po'y aming hinihiling alang-alang po sa pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. So mga kapatid, pinamagatan ko po itong ating mensahe ngayong umaga na bukod tanging nilikha. Alam niyo po kasi ang libro ng Genesis ay libro ng mga simula. Ito ay naglalaman ng simula ng buong sangkalawakan o ng ating universe na nakikita natin sa labas ng ating kalangitan. Lahat ng bagay na nasa loob ng ating planeta, maging sa lahat ng bagay na nasa labas ng ating planeta. Sa libro din po ng Genesis, ngayong oras na ito ay makikita natin o sa tagpong ito, bahaging ito ng ating libro ng Genesis 1, makikita natin ang simula ng buhay ng tao. Makikita rin po natin sa libro ng Genesis ang simula ng pag-aasawa o ng pagpapamilya. Pati na rin po ang simula ng kasalanan at kamatayan. Naghahayag din po ito ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. Sa Genesis 3:15, ibinigay po sa atin yung pangako na may darating na pupuksa sa ahas at magpapalaya sa atin sa kasalanan. Dito rin ho natin makikita ang simula ng mga bansa o mga nasyon. Ang simula din po ng maraming mga wika, mga kultura, at ang piniling sambahayan ng Diyos na lahi po ni Abraham. Kaya po nung nakaraang mensahe po natin dito, sinabi ko po sa inyo na ito ay naisulat ni Moses nung panahong sila'y naglalakbay mula sa pagkaalipin nila sa Ehipto patungo sa lugar kung saan sila nababagay. Doon sa lugar kung saan ito ipinangako ng Diyos na ito'y magiging kanila. Upang sila'y makasamba ng malaya sa Panginoon. Itong aklat na ito ay nagbigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa kung paano nagmula ang relasyon o ugnayan nila sa Diyos. Bakit po ito mahalaga? Dahil napakadali po para sa kanila ang sabihing babalik na lang kami sa Egypt. Hindi namin kilala ang Diyos na aming sinusunod. Madali silang magduda sa Diyos. Madali silang panghinaan sa tuwing nakakaranas sila ng mga pagsubok o sa tuwing nauumay sila sa mga pagkain isinusuplay sa kanila ng Diyos. Dito pinapakita kung paano nagsimula ang kanilang ugnayan at kung gaano katapat ang Diyos para sila'y panatilihing buhay hanggang sa sila ay makarating at makamtan nila yung pangako o yung katuparan ng pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero sa ating pong talata na titignan ngayon, makikita po natin na pagkatapos likain ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa labas ng ating planeta, ang lahat ng mga bagay sa loob ng ating planeta, ang mga hayop at ang mga halaman, lilikhain niya ang tao. Ito po yung climax ng chapter number 1. Kung paano magkakaroon ng tao ng mga ngasiwa sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. At ang mensahe po natin na gusto ko pong makita natin ngayong umagang ito at ating baunin ay ito po. Ang ating buhay ay nagiging tunay na makabuluhan lamang kung ang salita ng Diyos ang ating batayan. Sapagkat dito natin nakikita mga kapatid na tayo ay nalikha ayon sa kanyang wangis, yung ating pagkatao
at may layunin po na nanggagaling sa Diyos. Ulitin ko po, ang ating buhay, ang meaning ng life, ay atin lamang pong tunay na malalaman kung ang salita ng Diyos ang ating magiging batayan. Sapagkat dito natin nakikita na tayo nalikha ayon sa wangis ng Diyos. At ang ating layunin o purpose ay nagmumula sa Kanya. At mula po dito, meron po akong 2 punto na pagtutuunan ng pansin. Ang una ay makikita po natin sa verse number 26 hanggang 27. At ito po ay ang nilikha ang taong kawangis ng Diyos. Bakit tayo bukod tangi? Dahil tayo lamang ang nilikhang kawangis ng Diyos. And then ikalawa, 28 hanggang matapos ang verse number 31, bakit tayo bukod tangi? Dahil nilikha tayong kawangis upang magampanan ang kanyang layunin. Upang magampanan ang kanyang layunin. Tingnan po muna natin yung unang dahilan kung bakit tayo bukod tangi. Dahil tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos. Sa inyo po mga Biblia, pansinin niyo po sa verse number 26. Sabi po dyan, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Pansinin niyo po yung salitang lalangin. Ito po ay merong pinagkaiba dun sa salitang lumikha o likha. Alam niyo po kasi ang salitang likha o sa English ay create, doon po sa verse number 1 ng Genesis 1, ito po ay nagpapakita na mula sa wala, nagkaroon ng isang bagay. Ano po? Mula sa wala, nagkaroon ng buhay. Mula sa wala, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng mga planeta, ang ating mundo, ang mga halaman at ang mga hayop mula sa wala. Ano, lumabas ang lahat ng bagay sa Genesis 1:1, created mula sa wala. Pero ito pong salitang nilalang ay hindi po kagaya ng salitang create na mula sa wala. Ito po ay ang salitang nangangahulugang merong isang bagay na pagmumulan para malikha ang isa pang bagay. So mula sa isang bagay patungo sa isang bagay. So kung ang salitang create o nilikha ay mula sa wala patungo sa meron, ang salitahong nilalang ay mula sa halimbawa, puno, ginawa nating upuan. Merong pre-existing material. Meron hong materyales na kukunin at ito'y gagawin o bubuin o itatransform patungo sa bagong nilalang o nilikha. Yan po yung salitang lalangin. Merong bagay, tapos ito ay magiging isang bagong bagay. Pansinin niyo din po yung sunod na salita, lalangin natin. Dito ang Diyos ay nagsasalita. Hindi po ito katulad ng mga nauna na sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magkaroon o mahati ang mga tubig, magkaroon ng mga hayop sa dagat, magkaroon ng mga hayop sa himpapawid, magkaroon ng hayop sa lupa. Dito po ay hindi sinabi ng Diyos na magkaroon ng tao, kundi lalangin natin. Yan ang tanong po natin sino ang kausap ng Diyos? Nakaraan po nating pag-aaral, sinabi ko po sa inyo na walang Mother Earth. Kaya kung isa sa option natin na kausap ng Diyos ang Mother Earth, kinakausap niya ang mundo at sinasabi niya, tara, partner tayo, likha tayo ng tao. Hindi po. Hindi ho galing sa mundo ang ating buhay. Yun ang ating bilang mga Pilipino, naniniwala pa po ba tayo na tayo ay nagmula sa kawayan? Hindi ho kausap ng Diyos dito ang kawayan para gumawa ng malakas at maganda. Lalong hindi ho kausap ng Diyos dito ang mga unggoy at sinabing, napapahuna, tara, halika dito. Magmumula sa iyo ang lahi ng tao. Hindi po. Ang kausap niya dito ay hindi rin po mga anghel. Hindi rin ho mga hayop. So sino ho ang kanyang kausap? Para ho masagot ang tanong na yan, kailangan natin makita yung purpose. Ano ho ba yung purpose dito ng pag-uusap para lumikha? At sa Biblia, maging sa atin pong pang-araw-araw na buhay, wala ho tayong makikita, mababasa, o maobserbahan na merong kakainang gumawa ng buhay o lumikha ng buhay. Wala po, kundi ang Diyos lamang. So, sagot po dito ang kanyang kausap ay ang kanyang sarili. Dito po natin nakikita na ang Diyos ay mayroong hindi lamang isang persona, na sila ay nag-uusap, sila ay nagkakasundo.
at sila ay merong kakayanang magbigay ng buhay. Alam niyo po, para po idiin yung punto na walang kakayanang magbigay ng buhay ang kahit anumang bagay, alam niyo po, kaya nating magbunga ng tao sa pamagitan ng pagtatalik. Hindi po ba? Kaya nating gamutin ang taong may sakit. Kaya nating i-revive ang puso na tumigil na sa pagtibok. Pero ang isang katawan na wala ng buhay, hindi na natin kayang buhayin ulit. Hindi po ba? Kapag po meron sa ating namatay, tayo ay namatayan. Wala ho sa ating nagsasabing, nasa ng nanay niyan? Nasa ng mga magulang niyan? Dalhin mo doon. At sila ang magbibigay ng buhay ulit. Hindi po. Kaya ho nating magsilang ng sanggol, ng bata. Pero wala ho tayong kakayanan na magbigay ng buhay dito. Tanging sa Diyos lamang nanggagaling ang buhay. Ang Diyos lamang ang tanging may kakayanang magbigay ng buhay sa tao. Mali po yung awiting lupa ng asin. Narinig na po ba yun? Yung nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa. Sabi po doon sa susunod na line, ang buhay mong sa lupa nagmula. Hindi po. Hindi ho. Tunay po na pag tayo namatay, tayo'y nagiging lupa, bumabalik sa alikabok, pero ang buhay na nandito sa ating mga katawan o sa ating mga sarili ay hindi ho nagmula sa lupa, hindi ho nagmula sa earth. Ito po ay nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang may buhay at ang Diyos lamang ang may kakayanang magbigay ng buhay sa tao. So sino ang kanyang kausap? Ang kanyang sarili. Alam natin, ang mga Kristiyano sa pag-aaral natin ng Biblia, ang Diyos ay meron 3 persona. Siya'y Ama, siya'y Anak, at siya'y Espiritu, banal na Espiritu. Merong Anak, merong Ama, at merong Santong Espiritu. Sila ay nagkakaisa upang likhain ang tao. Makikita natin yan sa Isaiah chapter number 6, verse number 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, sinong susuguin ko at sinong yayaon? Sa ganang amin, plural, ano po? Hindi sa ganang akin, kundi amin. Nang magkagayo sinabi ko, sabi po ni Isaiah, narito ako, suguin mo ako. Ang persona ng Diyos ay nag-uusap. Alam niyo po, hindi natin ito nauunawaan dahil meron lamang tayong isang persona. Kung susubukan natin kausapin ang ating mga sarili, magplano, maaari tayo masabihang nasisiraan na ng bait. Dito mga kapatid, nakita natin mas personal ang kilos ng Diyos. Kaya po sabi ko sa inyo kanina, sinabi lamang niya sa lahat ng bagay na nauna magkaroon at nangyari nga. Ngunit nang dumating sa tao, iba ang kanyang pananalita. Kagaya po ng mensahe natin, merong pagbibigay ng layunin. At higit sa lahat, merong ugnayan o relationship. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Tingnan po natin yung sunod na salita. Lalangin natin ang tao, alam natin kung ano ang tao, and then sunod po ay sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Kanina lamang po nakita natin yung kaibahan ng salitang paglikha at salitang paglalang. Paglikha, create mula sa wala. Samantalang itong paglalang ay mula sa isang bagay, patungo sa isang bagay. Sa Genesis 2, nakita natin na tayo ay nagmula sa lupa, dust, mula sa alabok. Pero bago po iyon, sabi po ng Diyos, saan tayo hinulma? Saan tayo nagmula? Ano yung ginamit ng Diyos na pre-existing material para tayo ay likhain? Hindi po agad sinabi sa Genesis 1 na lupa, kundi imahe o wangis o larawan ng Diyos. Mamaya titingnan natin kung ano yung material na yon. Ano yung bagay na yon na ginamit ng Diyos para hulmahin ng tao o likhain ang tao. Bago po natin tignan yung bago po tayo lumalim sa kahulugan noon, tingnan po muna natin yung verse number 27. Mahalaga po ito na ating maunawaan. Finulfill ng Diyos yung kanyang pangako, nalalalang siya ng tao, and then napakahalaga, sa dulo ng verse number 27, sinabi po doon na nilikhan nila siyang lalaki at babae. Ibig sabihin,
Ang tao ay nagmula sa imahe ng Diyos, at ang tao, pag sinabi nating tao, ay hindi lamang lalaki, kundi babae, equal, pantay. Lalaki man tayo o babae, tayong lahat ay nagmula o nilikha o nalalang mula sa imahe ng Diyos. Hindi lamang po lalaki, hindi lamang po mga tatay, kundi maging mga nanay at mga babae. Nagmula pareho sa imahe ng Diyos. Yung pong salitang image o larawan o wangis, ito po ay literal na nangangahulugang imahe o larawan. Yan po yung pinaka-literal niyang meaning, larawan. Ngayon po, para sa simpleng paliwanag, tatanungin ko po kayo, bakit po ba may larawan? Ang sagot, para makita o para ipakita ang isang realidad. Okay? Kaya po merong imahe o may larawan ay para ipakita ang isang realidad. Ang imahe ay pisikal na realidad ng isang bagay. Kagaya po ng mga estatwa o mga drawing. Pag may nakita po kayong estatwa, ito po yung realidad na kung ano yung itsura ng estatwa, meron itong pinagkuhan ng realidad. Ganon din po sa mga drawing. Pag may nakita kayong drawing, alam ninyo, kung hindi bata yung nag-drawing, alam ninyo, o kung mayroong purpose o layunin yung drawing, alam natin na meron itong pinagkuhan ng realidad. Ang mga drawings ay nagpapakita ng realidad ng mga pangyayari o mga tao na nabuhay sa lugar kung saan natin ito nakita. Maari pong ito ay realidad ng pagtitipon nung mga panahong iyon. Nung una pong kasing panahon, wala pang camera. Kaya pag naririnig natin sa imahe, ang nasa isip lamang po natin, picture. Yun yung ating nasa isip. Pero ang imahe po sa panahon nila ay mga physical na bagay. Hindi camera, hindi digital na mga pictures. Kamakailan lamang po may nag-viral na post sa ating GC. Meron tayong kapatid na nag-selfie pagkatapos ng isang isinagawang Bible study. Malabo ang imahe. Pero kuha natin ang realidad. Yun ang aking point. Kuha natin yung realidad. At ano po yung realidad? Na may nangyaring pagtitipon nung araw na yon. May pagsasama-sama. Yun yung realidad ng imahe na yan. Hindi po ba? Ganun ang purpose ng image. Para ipakita na merong realidad. Pero unang panahon, sabi ko nga po sa inyo, wala pang camera nung Genesis 1. Nung panahon ni Moises, wala pang camera. Ang imahe po ay physical. Na representasyon ng isang realidad. Pero dito po sa tagpong ito, sa paglikha sa tao, hindi po ito para ipakita yung physical na tsura ng Diyos. Dahil alam po natin na ang Diyos ay hindi physical. Siya ay espiritu, sabi po sa libro ng John. Siya ay espiritu. John chapter 4, verse number 24. Hindi natin sinasabi na walang kakayanan ng Diyos na magpakita dito sa mundong ito o i-manifest yung kanyang sarili sa mundong ito. Pero ano po bang ibig sabihin ng pagiging nilikha sa imahe ng Diyos? Ulitin ko po, ito po ay pagpapakita ng isang realidad. Pagpapakita ng pattern ng isang realidad. Ang mga larawan ay nilikha upang maglarawan, upang ipakita, upang itanghal ang isang katotohanan. Bakit po nilikha ng Diyos ang tao? Ang sagot, upang ipakita ang Diyos. Hindi ang Diyos lumalang ng mga maliliit na Diyos bilang paglilinaw o mga mabababang uri ng Diyos. Una, dahil alam po natin na ang Diyos ay hindi nilikha. Kung merong Diyos na nilikha, hindi siya Diyos. Ang Diyos lamang ang merong kailangang maglikha o magbigay ng buhay. Ang Diyos ay lumikha ng mga taong kawangis niya, hindi sa pisikal na pagkakahawig, kundi ito po'y tumutukoy sa espiritual nating mga katangian. Kung sino talaga tayo bilang tao. Maliliit na mga larawan na
sasalita, kikilos, at makakaramdam na parang kung ano o kung paano nagsasalita, kumikilos at nakakaramdam ang Diyos. That is why, mga kapatid, hindi po natin makikita sa Bible o never in the Bible do we find God accepting or loving anyone because of physical beauty or appearance. Dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ipinahayag ang ating paglitaw sa kasaysayan. Mula sa walang anyo, walang hugis, walang buhay, itong mundong ito ay kanyang inanyuan ng Diyos at pinuno ng lahat ng uri ng nilalang. Mula sa mga hayop sa dagat, ibon sa himpapawid, mga hayop sa lupa, sa kalawakan ay mga magagandang naglalakihang mga bituin at mga planeta, tapos nilalang ang tao na nabubukod tangi sa lahat. Nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Walang sinabi kung anong itsura. Hindi po sinabing gumagapang o lumalangoy o lumilipad, dambuhala o maliit. Dahil hindi nga po importante ang pisikal na anyo. Ang importante sa Diyos ay ang ating pagkatao. Ang ating pag-uugaling nilikha niyang kawangis ng kanyang sarili. Ang pag-uugali ng Diyos ay pag-uugaling tinataglay ng ating unang mga magulang. Ito po ang ibig sabihin ng nilikhang kawangis ng Diyos. Yung ating pag-uugali, yung ating spiritual na katauhan. Kaya nga po kung ang Diyos ay hindi nagkakasala, ang tao ay hindi dapat magkasala. Dahil kapag ang tao ay nagkasala, ipinapakita niya na ang Diyos, siya ang realidad, yung tao, na inilalarawan niya, na lumikha sa kanya at nagbigay sa kanya ng buhay, ay katulad niyang masama. Hindi ho pwedeng magkasala ang tao. Dahil kung ang tao ay magkakasala, ipinapakita nito o inihahayag nito na ang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay ay makasalanan. Ang tao ay hindi maaring magsinungaling. Dahil kapag siya ay nagsisinungaling, ipinapakita niya at ipinapahayag niya na ang Diyos sa lumikha sa kanya ay sinungaling din na kagaya niya. Nakikita niyo po, kung ang tao ay gagawa ng mga bagay na mali, ipinipinta niya ang Diyos na lumikha sa kanya na pangit, masama, at baluktot. Hindi ho nagkakasala ang Diyos. Kaya kung tao ka, wag kang magkakasala sa buong buhay mo. Dahil inilalarawan mo siya bilang isang masama at makasalanang Diyos na lumikha sa iyo. Yun po yung ibig sabihin, implikasyon at aplikasyon para sa bawat isa sa atin na mga tao ng pagiging kawangis ng Diyos. Ang tao ay imahe upang ipakita ang realidad tungkol sa Diyos. At alam po natin na dahil po sa pagbagsak sa kasalanan, sa Genesis chapter number 3, sa pagsuway ng ating unang mga magulang, ang imaheng ito ng Diyos sa atin ay naapektuhan. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina na bawal kayong magkasala, bawal akong magkasala, dahil inilalarawan natin ang Diyos na masama at pangit. Lahat po tayo ay nakasuway at nakalabag. Tayo pong lahat ay mga pangit na representasyon ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay nagkasala, nabubuhay sa kasalanan. Pero alam niyo po, hindi ho nagbabago ang layunin at disenyo ng Diyos. Kaya po ang Genesis ay nituturo sa atin ng redemption o yung pagtutubos. Dahil isa po itong larawan ng Diyos sa atin na kanyang tutubusin sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na perpektong kawangis ng Diyos, na nabuhay na nasa imahen ng Diyos hanggang sa buong buhay niya dito sa lupa, hindi siya kailanman naging pangit na representasyon o pangit na pagpapakita ng realidad tungkol sa Diyos niya at kanyang Ama. Siya po yung nag-iisa lamang na nabuhay dito sa lupa na may perpektong imahe ng Diyos at ipinanatili
ang perpektong imahe ng Diyos na ito sa Kanya. Kaya nga po tayo bilang mga magulang, o kayo na mga magiging mga magulang, pag kayo po ay nagkaroon ng inyong mga anak, para lang po kayong nagpapalaki ng mga maliliit na version o imahe ng inyong mga sarili. Ang kaibahan lang ho ay mas may ingay sila sa inyo o sa atin. So, pagiging imahe ng Diyos ay pagpapakita ng realidad kung sino ang Diyos. Pagpapakita ng realidad na merong Diyos. Na kapag ang tao ay nakakita ng tao, ang kanyang magiging reaksyon ay merong Diyos. So, dahil saan galing ang buhay na ito na nasa sa atin? No? Iniwala po ba kayo doon na ang ating buhay ay hindi nagmula sa Diyos, kundi nagmula sa isang aksidente? No? Aksidente daw po na nagkaroon ng buhay na ganito dakila. Hindi ko ako kayang ilarawan sa inyo kung ano ang ating kaluluwa. Kung ano itong buhay na ito na nananalaytay sa atin. Kung ano yung bumubuo nito. Kung paano ito nagbibigay buhay sa katawan na ito natin pong tinataglay. Ngayon po para mas maunawaan pa natin at sana po mas lumalim at madagdagan pa ang ating pangunawa sa pagiging kawangis ng Diyos sa pamamagitan po ng susunod nating punto. So bukod po, tangi ang tao dahil nilikha tayong kawangis niya. Ngayon naman po ay makikita natin bukod tangi ang tao dahil nilikha tayong kawangis ng Diyos upang magampanan ang kanyang layunin. Makikita po natin yan sa verse number 26 pa rin. Sabi po dyan, at magkaroon sila ng kapangyarihan. Yan po yung sunod na mga nangyari o sunod na mga sinabi ng Diyos. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ngayon po, kailangan ko po ng inyong buong atensyon dito. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Sa verse number 26, pagkatapos po ng lalangin natin ang tao, nakawangis natin, ayon sa ating larawan, ang sunod pong salita ay ano? Maliit lang. 2 letter. Sabi po dyan, at. No? So dun po muna tayo sa salitang at sa ating Biblia. Yan po ay tinatawag natin sa Tagalog na pangatnig. O mas gusto po natin yung salitang pang-ugnay. Kasi mas nakukuha natin agad yung meaning ng salitang pang-ugnay o pangatnig. Ngayon, ulitin ko po sa inyo na ang original po na lengguwahe ng ating Old Testament ay Hebreo. At sa sinaunang wika na ito, ang mga gamit ng salita ay nagbabago sa pamamagitan ng kanilang konteksto. So isang salita, maraming pwedeng gamit base sa kung nasa saan ito sa mga talata. Gaya ng salita nating ilaw, na minsan ay ginagamit natin bilang bumbilya, pero minsan ginagamit din po natin sa paglalarawan sa ating mga nanay na sila ay ilaw ng tahanan. Pero mas komplikado po. Lalo na itong pang-ugnay, itong conjunction na ve sa Hebrew. Ginagamit po siya, ito pong salitang ve, sa Hebrew na at, kagaya ng nakikita natin sa ating talata, o di kaya naman ay pagkatapos, o ginagamit din po ito na habang. At ang isa, na kagaya po sa Genesis 12, verse number 2, sabi po sa ESV, now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Verse number 2, and I will make of you a great nation and I will bless you and make your name great. Ito na po yung salitang ve. So that you will be a blessing. Ano po yung point? Ang ilang translators po ay itinranslate yung salitang ve sa Hebrew na imbis na at na nakikita natin sa ating Bible. Kaya kung meron po kayong LSB, Net Bible, meron po kayong NIV, makikita niyo po na yung conjunction o yung pang-ugnay na at ay tinranslate na upang. No, sabi ko sa inyo, maliit ito pero malaki yung maaaring maging kahulugan ng mga susunod na talata kung paano natin maunawaan ang mga talata po na nasa ating harapan. So sinabi po dito sa ating
kung tatranslate natin ito ng at, sinabi po dito na lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan at wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan. Ano ho? So para ba sinasabi sa verse number 26, merong dalawang ibinigay ang Diyos sa tao. Wangis at kapangyarihan. Dominion. Pero kung ito po itatranslate natin ng salitang upang, kagaya sa ating LSB, Legacy Standard Bible, hindi po sa NIV at sa Net Bible, makikita po natin na ito po ay translate na upang magbigay ng purpose. Dahil ito po i-translate nila na upang, o yung salita po sa English na so that. Ganito na po yung magiging meaning niya. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, ito na po yung ugnay, upang magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda. Ano po yung point doon? Kapag translate po ito ng sa pagkakaroon ng purpose, o pag translate po ito sa salitang upang, nakikita po natin na yung kahalagahan ng pagbibigay sa atin ng wangis o pagbibigay sa atin ng espiritual na mga kakayanan na kagaya ng sa Diyos ay para magampanan natin ang ating tungkulin o layunin bilang tao. Ibig sabihin, yung mga hayop na naunang nilikha ay hindi kailanman magkakaroon ng dominion o kapangyarihan na pamunuan ng mundo dahil hindi sila nagmula sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, ang purpose ng pagbibigay sa atin ng wangis ay hindi lamang para ipakita yung realidad ng Diyos, kundi para ipakita sa atin na tayo ay hindi makagagawa ng anumang bagay na nagagawa natin, lalo't higit ng pamumuno, kung hindi dahil sa wangis ng Diyos na nasa sa atin. Kaya nga po nung nagkaroon ng kasalanan, ang wangis o yung ating kakayanan na mamuno, pamunuan ng mga hayop, ay hindi na natin nagagawa. Alam niyo po, sa aming bahay, lagi hong may gyera sa pagitan ng mga nilalang na maliliit at ng tao. Ako ho kasi ikagatin talaga ng lamok. Kaya pag ho ko'y lalabas, pagod, pagdating sa bahay, mainit yung katawan, talagang ang lamok, sugod na. Kaya ho sa amin, meron po kaming nakasaksak na pampatay ng lamok, meron pa ho kaming pang hampas, yung pangkuryente ng lamok. May digmaan ho sa aming bahay sa pagitan ng tao at ng lamok. Ano hong aking point? Ang point ay dahil po sa kasalanan, wala nang galang o wala nang maayos na relasyon ang hayop at ang tao. Nakikita nyo, hindi kayo pwedeng pumunta sa mga gubat. Takot kayong matuklaw ng ahas. Takot kayong makagat ng hinlulumbo. Takot kayong masaktan mula sa mga hayop na hindi nyo kayang pigilan, mula sa mga mababangis na mga hayop. Sa ibang lugar, merong mga tigre, merong mga leon, merong mga malalaki o dambuhalang hayop sa ilalim ng dagat, merong mga shark, mga pating, at mga mababangis na isda, kahit na po sa ating karagatan. Walang maayos na relasyon na bago na yung pagkakaroon ng tao ng dominion o paghahari sa mga hayop. Ang hayop ay kumakain ng tao at ang tao ay kumakain ng hayop. Ito po ay dahil sa kasalanan. Ito pong wangis ng Diyos na ibinigay sa atin ay nasira ng kasalanan. Ulitin ko po, ang kakayanan na gampanan ang layunin ng Diyos ay magagampanan lamang natin kung tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. At tayo ay kanyang nilikha na kawangis niya. Pero ang lahat na po ng ating layunin at tungkulin na nagmula sa Diyos ay hindi na natin nagagampanan dahil hindi na nga po tayo nabubuhay na perpektong imahe at nasa wangis ng Diyos. Ang paglikha sa atin na may pamumuno ay upang ipakita ang realidad na may Diyos na naghahari dahil ang Diyos ay hari. Ang Diyos, nakita po natin sa mga naunang talata sa Genesis 1, siya ay nagsasalita at ang lahat ng bagay ay sumusunod. Nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag.
Nung sinabi niya sa mga tubig, mahati ang tubig ay nahati. Lahat ng mga bagay na nauna sa mga talata ay nakita natin na ang Diyos ay nagsasalita. Siya ay nagahari at ang lahat ng bagay ay sumusunod. Nung nilikha niya ang tao ay binigyan niya ng kapangyarihan, dominion, para magharing kagaya niya. Para ipakita ang realidad na ang Diyos ay hari. At ito'y magagawa lamang niya kung siya ay nilikha na kawangis ng Diyos. So yung salita pong lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, upang sila ay magkaroon ng kapangyarihan. Ngayon po sa verse number 28, sinabi po ng Diyos, sa verse number 28, at sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Yung pong tatlong utos na yun ay isa lamang pong ibig sabihin. Kayo'y dumami. Kayo'y mag-produce. Ang tao ay inutusang mag-produce ng kapwa niya tao, nakawangis ng Diyos. Magkaroon ng maraming mga tao ang lupa na ngayon po ay dadalawa pa lamang sa tagpong ito upang nang sa ganon ay talagang magliwanag ang liwanag at makita ang realidad ng Diyos sa sangkatauhan. Ang layunin at purpose ng Diyos sa paglikha sa tao ay punuin ang mundong ito ng mga makadiyos, ng mga tao na nalikha ayon sa kanyang wangis. Sa atin po ng mga Kristiyano, ang pagkakaroon po ng anak ay nananatiling isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit po tayo nag-aasawa. Hindi lamang po para sa meron tayong kasama o para ito ay means of grace sa bawat nag-aasawa, kundi isa rin po sa priority natin o kasama sa ating listahan ay sa kalooban o sa biyaya ng Panginoon ay magkaroon tayo ng mga anak. Meron tayong pag-asa dahil kay Kristo na ating tinanggap bilang ating nag-iisang tagapagligtas, tayo ngayon ay taglay ang mabuting balita ng pakikipagkasundo na ating pag-asa din na ating ituturo sa ating mga anak. Pero paglilinaw tungkol po dito sa pagpaparami, ang ating pong Panginoong Hesukristo, siya po ay nabuhay ng humigit kumulang 33 years. Pero hindi po siya nag-asawa at wala din po siyang mga anak. So hindi po ito utos o mandatory na kapag ka hindi kayo nag-asawa o hindi kayo nag-anak, ay nagkakasala kayo. Hindi po. Ang ating Panginoong Jesus ay isang matapat at dala-dala yung imahe ng Diyos. Pero siya ay hindi nag-asawa o hindi nag-anak. Kung siya ang ating best example at kung kailangan at mahalaga ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak para sa ating kaligtasan na pamumuhay bilang Kristiyano, ito nawa ay kanyang ginawa. Meron pong paalala si Apostle Paul tungkol dito na meron pong mga nag-aasawa at ito po ay mabuti at meron naman din pong hindi nag-aasawa at ito rin po ay mabuti. Alam po natin ang realidad na merong mga nag-aasawa at nagkakaroon ng anak na marami, pero meron din naman pong nag-aasawa na hindi nagkakaroon ng mga supling. At ang lahat po ng ito, ay naayon sa plano at disenyo ng ating Diyos. Ang aking pong punto, ito pong mandatong ito, ay binigay kay Eva at Adan dahil sila'y dadalawa pa lamang at ang layunin ng Diyos ay sila'y dumami. Pero po yung hindi nagbabagong katotohanan o yung tinatawag po nating timeless truth na may apply po natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano, tayo ay dapat magkaroon, kung tayo mag-aasawa, ng mga anak na gagawin natin yung ating best as much as we can na palakihin na makadiyos. Yun po yung hindi nagbabagong katotohanan. Tayo ay maging makadiyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at tayo ay magkaroon ng mga anak na palalakihin natin sa tulong at biyaya ng Diyos bilang mga makadiyos din. Yan po yung hindi nagbabagong katotohanan tungkol sa pagdami dahil ang purpose ay para punuin ang mundo ng mga makadiyos na mga tao. Sunod po yung salitang subdue o yung pagkakaroon ng dominion
Napakahalaga po nito, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, ang pagkakaroon po ng dominion, ang pagbibigay po ng utos, ng pangangasiwa, paghahari sa tao, ay para ipakita ang realidad na ang Diyos ay hari, na ang Diyos ay sinusunod, na ang Diyos ay mabuting hari, matapat na hari, perpektong hari, at itinataguyod ang kanyang kaharian patungo sa walang hanggan, patungo sa kabanalan, at patungo sa kabutihan. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ito pong salitang dominion ay una nating nakita sa mga talatang ito at ito ibinigay kay Adan. Pero pagkatapos po ng pagkakasala, hindi na ho natin ito makikita ang salitang ito na inire-relate sa tao. Hindi na ho ito i-relate kay Adan. Alam niyo po kung kanino na ito i-relate? Sa darating na tagapagligtas. Sa darating na Kristo. At bakit po ito mahalaga? Dahil again, tayo ngayon ay nabubuhay sa mundo pagkatapos ng kasalanan, nawala na sa larawan at wangis ng Diyos perfectly. Nandoon pa rin po na tayo ay merong kakayanang magmahal, tunay na pagmamalasakit, kagaya ng pagmamalasakit ng isang taong nakakakita sa isang taong mapapahamak. Nandoon na merong mga tao sa atin na talagang ginagawa yung kanilang tungkulin na isakripisyo ang kanilang buhay. Nakikita natin ito sa mga magulang, nakikita natin ito sa mga magkakadugo. Nakikita natin na tayo po ay merong kakayanan ding magpatawad, tunay na magpasensya, tunay na hayaan o hindi maghiganti sa mga taong nagkakasala sa atin. Nakikita natin ito kahit sa mga hindi mananampalataya. Yan po yung tinatawag nating mga communicable attributes na nagmula sa ating Diyos. Pero ang lahat po ng mga katangiang ito ay mantsado ng kasalanan dahil tayo po ay nahiwalay sa Diyos. At ang requirement po sa atin ay mabuhay tayo perfectly nakawangis ng Diyos, pero ang lahat po sa atin ay bumagsak. At isa lamang po sa kasaysayan ng sangkatauhan ang ipinanganak na kawangis ng Diyos at nanatiling kawangis ng Diyos sa mahabang panahon. At ito po ay ang darating na magkakaroon ng dominion. Darating na tunay na magkakaroon ng paghaharing hindi natatapos at ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakaroon po ng tagapagligtas sa darating para maghari, para maging perpektong larawan at imahe ng Diyos. Bakit po siya lamang? Naalala niyo po nung siya'y nabautismuhan at umahon sa tubig, nakita natin ang patotoo, ang salita na nagmula sa Diyos Ama. Namasdan, ito ang aking anak, bugtong na isinilang na anak, na labis kong kinalulugdan. Meaning, walang makita ang Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo na maling representasyon kung sino siya. Ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, ay satisfy makita ang pagiging perpekto ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang perpektong imahe ng Diyos. Siya ang perpektong mabuting nagahari. Ang ating Panginoong Hesus ay perpekto sa lahat ng kanyang kilos, sa lahat ng kanyang pag-iisip, sa lahat ng kanyang nararamdaman, at sa lahat ng kanyang sinasabi. Ang ating Diyos Ama ay satisfy na tignan ng ating Panginoong Hesus at makitang siya'y labis niyang kinalulugdan. Hinihintay ang pagdating ng ating tagapagligtas mula sa lumang tipan kung saan maghahari at lahat ng mapapasa ilalim ng kanyang paghahari sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya ay kalulugdan din ng ating Diyos. Dahil kay Adan, sabi po sa Romans 5 verse number 12, lahat ng nagmula sa kanya, nakawangis niya na makasalanan, ay tiyak na mapaparusahan sa impyerno. Tiyak na pupunta sa impyerno para pagbayaran ang maling pagrepresenta sa Diyos na nagbigay sa akin at sa iyo ng buhay. Dahil po sa atin na nagrepresenta ng mali sa ating Diyos, ipinakita ang Diyos bilang masama, bilang sinungaling, bilang mainggitin, bilang tsismoso at tsismosa, bilang mga korap. Ang bawat isa sa atin na nagrepresenta sa Diyos na makasalanan ay tiyak na kanyang parurusahan
sa impyerno. Kaya kailangan natin ang tagapagligtas, hindi po ba? Kaya nangangailangan tayo ng tagapagligtas at Kanya itong ibinigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi kailanman ipinahiya ang larawan ng Diyos, na hindi kailanman dinungisan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. At nagpapasalamat tayo mga kapatid, hindi po ba? Na binuksan ng Diyos ang ating puso at isipan sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. At nakita natin ang ating kawalan ng pag-asa sa ating mga sarili, na tayo ay tunay na mga makasalanan at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, samantalang ating Panginoong Jesucristo ay hindi makasalanan at siyang tunay na nakaabot at kapantay ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo nagtiwala sa Kanya, hindi po ba? Sa tulong ng ating Panginoon, ng Santong Espiritu, tayo nagtiwala sa Kanya at tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang wangis, ang paghahari, ang ating layunin, ang kakayanan na magampanan ng tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi natin nagagampanan, hindi natin kayang gampanan dahil tayo ay likas sa mga makasalanan. Pero dahil sa pagbabago ng Diyos na ibinigay sa atin, yung ating redemption, yung ating regeneration, tayo mga kapatid ay inutusang mabuhay ng naayon sa Kanyang wangis. Yung po mga sunod na talata sa verse number 30, pinapakita doon ang mga pagkain ay binigay ng Diyos sa atin at ang ating pagkain noong unang panahon ay hindi mga barbecue, hindi mga pork chop. At gano'n sila kasasarap ngayon. Dahil nung mga panahon na yon, walang kasalanan, walang namamatay. Ang hayop ay hindi mamamatay dahil walang kasalanan. Ang mga tao ay hindi mamamatay dahil walang kasalanan. Ang buhay ay mananatili habang buhay. Walang kasalanan, walang kamatayan, kaya ang kanilang kinakain ay puro mga halaman. Sila'y mga vegetarian para ipakita punto na walang namamatay. Walang lamok na mahilig sa dugo. At walang tao na talagang habol sa lamok para patayin. Verse number 31, tiningnan at minasdan ng Diyos ang lahat ng bagay na Kanyang nilikha at nakita niya lahat ay very good. No? Kumpleto. Tapos na. Finished. Walang labis, walang kulang. Sinabi po na it was very good. Sa chapter number 2, sinabi na natapos na ng Diyos ang lahat ng bagay na Kanyang nilikha. Wala ka nang maidadagdag. Wala na rin po tayong dapat ibawas. Ang lahat ng mga bagay na kailangang likhain at yung mga bagay na hindi dapat likhain. Ang punto, lahat ng bagay na kailangan natin ay kumpleto, walang labis, walang kulang, wala nang maghahanap pa. Dapat lahat ay makontento dahil ang lahat ay kumpleto na. Napakalaking kasalanan ang sumuway sa Diyos at kainin yung prutas na Kanyang ipinagbabawal dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa tao. Nung sinabi ng Biblia na ito ay natapos na, kumpleto na, ito ay tapos na at kumpleto na, walang labis, walang kulang. So bakit po tayo bukod tanging nilikha? Bakit po bukod tangi ang tao? At hindi tayo nagmula o hindi tayo naniniwala na tayo ay pinakamataas na uri ng hayop? Na by the way, isang malaking kasalanan sa Diyos ang ituro na ang tao na Kanyang nilikha sa Kanyang wangis ay mga matataas na uri ng hayop. Bakit hindi po tayo naniniwala sa kasinungalingang iyon? Tayo'y bukod tangi dahil tayo una ay nilikha ayon sa Kanyang wangis, ayon sa Kanyang larawan. Then ikalawa, tayo ay nilikha na kawangis niya dahil meron siyang layunin para sa atin.
At hindi natin ito magagawa sa pamamagitan lamang ng ating mga sarili, kundi kung tinataglay natin ang wangis at kapangyarihan ng Diyos. Hindi po nagbago ang Diyos sa kanyang layunin. Sabi po sa Romans chapter 8, verse number 28 to 29, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Nagbago po ba ang disenyo at layunin ng Diyos para sa atin na mga tao? Hindi po. Ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. At kung wala ka pang kaligtasan sa iyong buhay o sa iyong sarili, ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos ay hindi natatapos hanggang sa mga panahon nating ito. Ang Panginoong Diyos ay patuloy na tumatawag sa isang makasalanang katulad mo, na talikuran ng iyong kasalanan, magsisi at lumapit sa Kanya. Tanggapin si Jesus bilang nag-iisang perpektong imaheng hindi nagkasala, na siya lamang ang merong kakayanang magligtas at magtaguyod sa iyo hanggang sa walang hanggang buhay. Ang kailangan sa isang makasalanan ay magsisi at manampalataya upang ikaw ay maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Para sa bawat isa sa atin na mga naligtas sa atin na mga magkakapatid, tunay nga po na hindi natin kayang maging mabuhay na kawangis ng ating Panginoong Hesukristo sa pag-iisip, sa pagsasalita, sa damdamin, kung hindi dahil sa Santong Espiritu na nananahan sa bawat isa sa atin, hindi po ba? Dahil sa Santong Espiritu na kanyang ipinangako at tinataglay ng bawat isa sa atin na nananampalataya, meron tayong kakayanan na gampanan ng mga tungkulin na nais ng Diyos na ating gampanan. Meron tayong kakayanan na magbunga ng mga bunga ng Espiritu dahil sa Espiritu na nasa sa atin. Mga kapatid, huwag tayong magpadaya sa kasinungalingang tayo ay kagaya ng mundo, walang mga pag-asa. Kagaya ng mundo ay mabubuhay na makamundo. Kagaya ng mundo ay mabubuhay na parang walang mga Diyos dahil sa Santong Espiritu na nasa sa atin. Ang Santong Espiritu ay kawangis ng Diyos na tayo ay tinutulungan, ginagabayan, tinuturuan na mabuhay na kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa pananampalataya, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya nating mabuhay na mabuting imahe ng Diyos. Yan po yung good news. Maka-Diyos na pag-ibig, maka-Diyos na pagpapatawad, maka-Diyos na pagpapakumbaba, maka-Diyos na pagiging mahinahon, maka-Diyos sa katuwiran, sa paghatol, maka-Diyos sa ating pagiging mapagmahal sa katotohanan. Lagi nawa nating alalahanin at isaalang-alang kung tayo ba ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Tayo ng mga Kristiyano ay dapat ipamuhay na inire-represent natin ang ating Diyos kung papaano niya gusto niya siyang i-represent. Kung papaano niya sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng banal na kasulatan, nais niyang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga maliliit na mga imahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil yun naman ang layunin. At nakita natin sa Romans chapter 8, verse number 28 to 29. We have Christ as our example. Let us live, mga kapatid, according to His image. Ano man ang ating ginagawa, saan man tayo naroroon, mabuhay tayong
ginagaya ang halimbawa, ang mga examples ng ating Panginoong Hesukristo upang itanghal si Kristo at ang kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa inyong mga salita na naipahayag sa bawat isa sa amin. Ang aming pong dalangin, hindi namin kayang gawin ang mga tungkulin ng pagiging mabuting Kristiyano, ng pagiging mabuting representative. Ulit-ulit kaming bumabagsak, i-represent ang aming mga sarili bilang mga Kristiyano sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga kalaro, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga komunidad, sa aming school, sa aming trabaho. Paulit-ulit kaming bumabagsak. I-represent ang aming Diyos sa pamamagitan ng aming pag-iisip, pagsasalita, pagkilos. Kaya ang aming dalangin, o aming Diyos, ipapanumbalikin niyo po. Sariwain niyo po sa aming mga isipan at puso ang katotohanang nais niyong kaming mabuhay nang naayon sa inyong layunin, nakawangis ninyo, at hindi niyo po kami hinayaang nag-iisa. Hindi niyo po kami hinayaang walang kapangyarihan o walang pag-asa dahil sa Santong Espiritong ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya kayo na po ang bahalang gumabay at magpalago sa bawat isa sa amin. Kayo po ang aming pag-asa at ang aming kalakasan. Ito po yung aming hinihiling alang-alang po sa kaluwalhatian ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.